Cancer. Ano ang energy ng connection ninyo? Ng taong nasa isip mo. Pwedeng family member, pwedeng romantic connection, friendship, colleagues. Ayan, kung sino mang taong nasa isip mo ngayon. Anong energy ng connection ninyo? Problema. May problema sa trabaho. Paano matatapos? Paano mo overcome? May something na ganun. Or meron kayong kakolab, may collaboration, and yung ka-deal ninyo medyo mabigat kasama sa business or sa collaboration. Gusto nyo nang i-end? Or meron namang iba sa inyo, yung energy ng connection ninyo, nawala na yung pagiging cooperative ng bawat isa. Ano yung challenge ngayon sa connection ninyo? So, ang challenge, paano ka makaka-move on? Paano mo hanapin yung saya mo? Malamang yung iba sa inyo or majority sa inyo talagang naka-experience na ng separation or may natapos na cycle sa connection ninyo. And kumbaga parang merong mga residue, yun ang na-pick up ko, may residue ng mga negative na energies pa sa connection ninyo. And din yung kailangang ma-release para mahanap niyo yung harmony sa connection ninyo, para maging open ng communication ninyo, maging cooperative ulit kayo sa isa't isa, and para mahanap ninyo yung happiness. Sa mga hiwalay na dito, ang challenge ay kung paano mo hanapin yung peace within sa sarili mo. Kung paano mo hanapin yung kaligayahan mo. So, given na ganito yung challenge, paano mo i-overcome yan? Yung iba sa inyo, ang nasisense ko, wala namang magiging masama kung ikaw yung magpapakumbaba. Yan, na channel ko ngayon. And then yung iba naman sa inyo, kesa ganito yung na-channel ko, kesa naman nag-overthink ka, bakit hindi ka na lang kumilos at i-approach siya? Yan. And yung iba naman sa inyo, ganito yung na-channel ko, guys. Gusto ko siyang lapitan or i-approach. Gusto ko makipag-collaborate sa kanya. Pero, minsan nagbabago yung isip ko. Yung iba sa inyo, guys, dito, detach na kayo sa person nyo emotionally. Or yung person nyo yung detach and hindi nakikipag-usap. Basta merong hindi nakikipag-usap. Ayaw makipag-usap. Okay, kuha tayo na advice. Oops, thank you, Aquarius, sa support ninyo sa pag-follow, sa pag-like or heart and comments. Advice para sa Aquarius. Wow.
Narinig ko kaagad, take charge. Take charge para sa security mo. Ewan ko kung bakit ko na-channel yun, guys. Kayo na lang bahala mag-apply sa buhay ninyo or sa sitwasyon ninyo. Kailangan mong, ano to parang yung passion mo, kailangan i-balance mo sa naiisip mo. Kumbaga, kung meron kang gustong gawin, i-balance mo yun. Yung execution ng plans mo na ginagawa mo sa mental space mo, sa isip mo, dun pa lang sa isip mo, hanapin mo na yung balance. Kung paano mo magagawa yan. And ikaw yung accountable sa sarili mong sitwasyon. So, galingan mo yung paggawa ng mga desisyon mo, yung mga plano mo. Ikaw din yung leader ng sarili mo. And i-communicate mo kung ano man yung gusto mong mangyari. Ayan. Thank you. Hello, Scorpio. Shuffle ko lang to. Alamin natin, Scorpio, kung ano yung energy ng connection ninyo ngayon. So, mag-isip ka ng person, kahit sino pa siya. Pwedeng romantic connection, friendship, family. Kung sino man yung taong nasa isip mo, ano yung energy ng connection ninyo. Wow, maganda yung energy ng connection ninyo. Stable and grounded connection. And may peace. May katahimikan. Parang sobrang kalmado na nararamdaman ko dito. Ano yung challenge ngayon sa connection nyo? Ang ganda ng energy. Merong mga bagay na nasabi kay Queen of Pentacles na pinagsisisihan na. Kayo na lang bahalang maglagay sa sitwasyon ninyo ng mga sinasabi ko. Ang challenge, paano mo i-express, i-communicate, ipapakita yung pagsisisi mo or yung lungkot mo na nararamdaman. Bakit yung iba sa inyo nararamdaman ko may loss, as in grieving, yung iba sa inyo. Nakipag-iwalay ba kayo dito sa Queen of Pentacles? Scorpio? Or yung iba naman sa inyo kung nawalan ng mahal sa buhay, may condolences, may mga bagay na hindi nasabi na gusto sanang sabihin. Yun na nasisense ko dito, guys. Paano mo overcome tong challenge na to? Alam mo na, meron kang knowing. Alam mo kung paano. Yun ang nasisense ko dito. Scorpio, dahil Scorpio ka, water sign, intuitive. Diba? Tapos 8th house. Intuitive ka. Or siguro majority ng nanonood ngayon na Scorpio, malalakas ang intuition. So, para ma-overcome mo yan, yung mga yan, sundin mo yung intuition mo. Gawin mo yung bagay na magpapasaya sa'yo. Be present. Ibig ko sabihin, be mindful or stay in the present moment. Hindi yung ang iniisip mo na ay nasa malayong future na.
Ang importante yung ngayon. So, para ma-overcome yun, yung mga challenges na yan, yung loss na yan, kung ano man yung gusto mong i-express, sabihin, gawin mo na sa time na naiisip mo or nararamdaman mo yun. And para ma-overcome mo yan, isa sa mga way ay tulungan mo yung sarili mo, protektahan mo yung sarili mong emosyon. Hindi kailangan na ibo-broadcast or something. Basta naririnig ko kasi yung broadcast eh. Yun, dito i-secure mo yung sarili mo. Kung saan ka nakakaramdam na safe ka, mag-open ka. Pwede ka mag-open doon. Kuha tayo ng advice. Ang advice para sa'yo, more on ano talaga to, kung ano yung sinasabi ng intuition mo, gawin mo. Kasi, ang napipick up ko dito para sa akin kasi, kapag 3 of Pentacles, ito, ikaw, your spirit team and the universe, ganon. Parang you are working together with the universe and mga higher beings, spirit team mo. So, advice si Scorpio, trabahuhin mo ng maigi ang inner work na ginagawa mo or gawin mo yung inner work na kailangan mo gawin. Mag-set ka ng boundaries sa mga tao na abusive. Dapat alam mo lang din kung hanggang saan yung limitations mo. Siguraduhin mo din na alam mo yung limitations mo pagdating sa mga colleagues mo. Okay, thank you, Scorpio. Pisces, ano ang energy ng connection ninyo ng person na nasa isip mo? Pwedeng family member yan, yung naiisip mo. Pwedeng romantic connection, friendship, colleagues, kung sino man ang naiisip mo. Anong energy ng connection ninyo? Ang nasisense ko dito, feeling left out. Feeling left out yung person sa family. Pwedeng yung person ay nagtatampo, nasisense ko. Pwedeng yung iba sa inyo, merong feeling na kulang yun sa finances ninyo. Yung iba sa inyo nakakaramdam ng kakulangan pagdating sa kaperahan. Hindi niisip kung paano bibigyan ng solusyon agad ito. Yung energy ng connection ninyo, mabilis. Parang ang bilis mag-take action pagdating dito sa kung sino man yung naiisip nyo. Ang bilis ng palitan ng energy. Anong challenge ng connection ninyo ngayon? Wow. Ang challenge ng connection, meron kang nalaman na may other woman. Yung person mo. Or pwedeng vice versa ha. Ikaw na bahalang maglagay nito ng mga nasa-channel ko sa sitwasyon mo kung saan ka nabibilang doon sa mga sinasabi ko. Pwede rin namang nagkaroon ng pagbabago dito kay King of Cups. And yung pagbabago na yun positive. Mas
naging assertive siya pagdating sa connection ninyong dalawa. Pwedeng mas binibigyan ka na niya ng atensyon ngayon. Okay, so, ang challenge dito, paano mo haharapin itong biglang pagbabago na to? Lalo na kung dito sa sitwasyon na may third party. Or, yung iba naman sa inyo, nasisense ko, yung person ninyo, or kayo, kailangan yung mag-decide agad about sa isang bagay or about sa connection ninyo. Paano mo overcome itong challenge na to? Hindi kailangan na pag-usapan nyo kaagad. Parang ang nasisense ko dito sa inyo, kailangan nyo pareho ng time sa isa't isa para makapag-reflect. Hindi kailangan na nag-uusap kayo palagi. Para masabi na meron kayong equal give and take. So yun, kung kanino man yun. Kasi parang ang nararamdaman ko, yung isa sa inyo, palagi naghahanap ng atensyon dun sa isa. So, posible din kaya nagkaroon ng third party dahil hinahanap niya yung atensyon na yun. So, may nahanap siyang iba. So, para ma-overcome niya yung mga challenges, matuto kayong dalawa na magbigay ng equal give and take sa connection ninyo. Yung mga disappointments na kayang i-let go or palampasin na lang. Yun yung mga mabababaw lang na parang mga immature level lang na dahilan. Pero kung third party, mabigat yan. Pag-isipan mo mabuti. Huwag kang mahihiya na sabihin yung stand mo about dito sa challenge na to, sa issue na yan. Kuha tayo ng advice. Thank you sa pag-follow, sa support nyo guys, sa comments, and pag-heart sa mga videos ko. Okay, ang advice. Celebrate kung ano man yung achievement na meron sa connection ninyo. Bigyan nyo ng time ang sarili ninyo, kayong dalawa, ang relationship ninyo, makapag-get together. Nasisense ko dito na i-prioritize ninyo yung relationship ninyo, kung ano man yan, kung ano man dahilan. Kulang kayo sa bonding. Yan ang nasisense ko dito. So, nagkakalayo kayo ng loob, kaya ganun. Meron din ako nasisense dito na kung gusto ninyong may kausapin na mediator, pwede rin na mag-a-advise sa inyo ng tamang gawin. Or kung kailangan ninyong mag-consult sa professional, like yung counseling, ganyan. Yun ang nasisense ko dito sa Pisces. Thank you very much.